2-A. May we also request that the signature of the assisting counsel, Attorney Mario Junicio Jr., be marked as Exhibit S-2-B, and the signature of the Oath Administering Officer, Attorney Joel M. Tovera, as S-2-C. Mr. Sanchez, pinatutunayan mo ba na ang lahat ng nilalaman ng iyong sinumpang salaysay na ito ay totoo? Yes, sir. Pinatutunayan mo ba na ikaw ay hindi pinilit, hindi binayaran, hindi pinangakuha ng kung anuman para gumawa ng salaysay na ito? Yes, At sir. ito ay voluntaryong iyong ginawa? Yes, sir. Mr. Chairman, the witness, I think, is ready for questioning. Thank you, Mr. Secretary. Mr. Witness, will you please read into the records your sinumpaang salaysay? Pakitayo lang, pakitayo. Tayo kayo. Mukhang mahirap daw sa mic. Pwede ka na umupo. Mataas, sir. Tangkad mo eh. Ako si Junel Sanchez Tan, 40 taong gulang, Pilipino, may asawa, 2 anak at kasalukuyang nakatira sa Cluster 13-3B, Madrigal Compound, Malacanang Park, Manila. Matapos makapanumpa ng ayon sa saligang batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Number 1, na ako po ay nakatalaga bilang area security ng Presidential Security Group, PSG, mula 1998 hanggang sa kasalukuyan. Noong July 2010, ako po ay na-detail bilang close-in security aide ni dating DOJ Secretary Laila de Lima. Hanggang May 2015, bilang close-in security ni SOJ de Lima, tungkulin ko po na pamangalagaan ang kanyang kaligtasan sa mga lakad niya at kung minsan naman po ako ang kanyang security aide kung saan ay kasama siya sa loob ng kanyang sasakyan upang tulungan siyang dalhin ang kanyang mga personal na gamit tulad ng bag, papeles, cellphone at makeup kit. Number 2 po, na ako at ang members ng security ay madalas nakasama ni SOJ de Lima tuwing siya po ay pumupunta sa Bilibid Prison, NBP, kung saan siya rin po ang tumatayong direktor ng NBP habang wala pang itinatalagang permanenteng direktor noon. Nakita ko po na kinakausap niya ang mga commanders ng bawat pangkat upang pag-usapan ang mga issue sa loob ng Bilibid. Number 3 po, ang close-in security ni SOJ de Lima, pinamumunuan ni Mr. Ronnie Dayan na kung tawagin namin ay boss. Siya po ang nagbibigay sa amin ng instruction at orders galing kay SOJ de Lima. Siya rin ang nagbibigay ng weekly food allowance namin at monthly allowance. Maganda naman ang pakikitungo sa amin ni Mr. Ronnie Dayan. At naging ninong siya ng aking bunsong anak. Napansin ko lang na di pangkaraniwang pagkamalapit ni Ronnie Dayan at napansin ko lang ni SOJ de Lima at kalaunan na kumpirma ko na may relasyon ang dalawa dahil si Ronnie Dayan ay sa bahay ni SOJ natutulog. Maging sa mga out of towns na lakad namin, silang dalawa ay magkasama sa isang kwarto. Madalas din kaming pumupunta sa bahay ni SOJ de Lima sa Bicol at kapansin-pansin ang sweetness nila. Habang kami ay bumabiyahe papuntang probinsya, sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. Kami rin ay pumupunta sa bahay ni Ronnie Dayan sa Orbis Tondo, Pangasinan kasama ni SOJ de Lima. At pag birthday ni Ronnie Dayan tuwing last week ng December ay pumupunta si SOJ de Lima at doon na nagpapaabot ng New Year. Sa tuwing kami ay mag-grocery, binibilan ni SOJ de Lima si Ronnie Dayan ng paborito niyang pundador at Marlboro. Binibilan din ni SOJ de Lima si Ronnie Dayan ng barong, sapatos at mga personal na gamit hanggang taasan ng ipinagyayabang ni Ronnie Dayan ang relasyon nila ni Secretary de Lima.
Number 4 po. Noong taong 2012, habang kami ay nasa Malacanang compound, ako po ay nagulat sa aking nakita. Habang kami po ay nakapark, ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOJ de Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan na naiwan sa loob ng sasakyan, nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni SOJ de Lima at Ronnie na may dalawang sex video. Ang isang video ay nagpupusing si SOJ malapit sa shower room na hubad-hubad. At ang isa namang video ay nag-BBJ si SOJ de Lima kay Ronnie Dayan. Nailang po ako sa aking nakita at hindi ko na tinapos panoorin. Naging biruan na lang namin ang nasabing video. Number 5 po. Na noong November 2013 ay nagpasama sa akin si P.O. Third Mercado kasama ko sa PSG upang dalawin ang tatay niya na nakakulong sa NBP na si Tatay Victor Mercado. Nakikiusap sa akin si Tatay Victor Mercado na tulungan ko siyang ilapit kay SOJ de Lima ang maaga niyang paglaya. Lumapit din sa akin ang ibang inmates para magpaabot ng kanilang mga hinaing sa loob ng maximum. Sinabi ko sa kanila na gumawa ng sulat at ipaabot ko kay SOJ de Lima. Paminsan-minsan naman ay sinasamahan ko si Janie, pinsan ng asawa ko, para dalawin sa NBP si Don Bugo, na asawa niya. Noong October, number 6 po, noong October 2014 ay nakilala ko si Mr. Renanti Diaz na ipinakilala sa akin ni Tatay Victor Mercado. Si Renanti Diaz ay tumatayong manager ni Herbert Colanco. Nakalaunan ay nakikisuyo sa akin na magparating ng mga letter request ni Herbert Colanco kay SOJ de Lima at kung minsan naman ay nakikisuyo sa akin na nasamahan para magdala ng invitation kay SOJ de Lima para sa concert ni Herbert Colanco. Kaming dalawa ni Renanti Diaz ay naging malapit kaya paminsan-minsan ay lumalambing ako sa kanya ng pera katulad ng birthday ko, Pasko at for the boys. Pinapadala ni Renanti Diaz ang pera sa money carrier. Sa 3 pagkakataon na nagpadala ng pera sa akin si Renanti Diaz ng buong halaga ay 15,000 pesos. Maliban doon ay wala na akong tinanggap o hininging pera kay Renanti Diaz. Number 7 po. Na noong first quarter ng 2015 ay nadagdag sa tropa namin bilang security ni SOJ na si Warren Cristobal galing sa MMD Riders. Ang pagdating ni Warren Cristobal ay naging banta kay Ronnie Dayan na siyang pinagmulan ng alitan nila ni SOJ de Lima. Pinagsisilosan ni Ronnie Dayan si Warren Cristobal noong March 2015 ay tuluyan ng tinanggal ni SOJ si Ronnie Dayan dahil hindi pagkakaunawaan tungkol kay Warren Cristobal. Mula noon ay si Warren Cristobal na ang tumatayong security aid at driver ni SOJ. Sa kanya na rin kami tumatanggap ng instruction or orders mula kay SOJ. Kapansin-pansin din ang closeness ni Warren Cristobal at SOJ kung kaya't nagdududa na kami na may special na relasyon ang dalawa. Napansin ko rin noong nag-target shooting kami kasama si SOJ de Lima at Warren Cristobal ay biniro ni SOJ de Lima si Warren kung type niya daw ang baril ni SOJ na STI, isang mamahaling baril. Nagtaka na lang kami kinabukasan dahil ipinakita sa akin ni Warren Cristobal ang baril ni SOJ de Lima na nakasukbit sa baywang niya. Napag-alaman ko na inilipat na ni Warren ang baril ni SOJ sa pangalan niya. Number 8 po. Noong huling linggo ng March 2015, ako po ay nag-file ng leave at namalagi sa Pampanga upang magbakasyon at makasama ang pamilya ko. Noong unang linggo, May 2015, ako'y bumalik sa trabaho at nag-report kay SOJ de Lima. Makalipas ng 3 araw, ay sinugod namin ang tatay ko sa ospital dahil sa atake sa puso. Humingi ako ng tulong kay SOJ, ngunit hindi niya ako tinulungan, kaya gumawa ako ng paraan at lumapit kay Associate Commissioner Repiso ng Bureau of Immigration.
Ako ay kanya namang ni-repair kay Governor Umali ng Mindoro kung saan ang asawa niya ay chief nurse ng Heart Center. Ito po ay ikinagalit sa akin ni SOJ De Lima na siyang itinatanggal ko bilang close-in security. Noong banding yon ako ibinalik sa PSG kung saan ako ay nag-duty bilang area security ni Pinoy. Number 9 po. Ito po ang aking kusang loob na salaysay upang linisin ang aking pangalan na nadadawit sa investigasyon tungkol sa kalakalan ng illegal na droga sa loob ng National Bilibid Prison. Hindi po ako tinakot, pinilit o pinangakuan ng kahit anumang pabuya para gawing salaysay na ito. Pinatutunayan ko din ang salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang. Marami pong tapos na po kayo?